Nasa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab sa 558. Unahin po natin sa Quezon City, nangalap ng pirma ang grupong Bagong Alyansa Mga Bayan sa pananang MRT North EDSA Station. Ito'y para sa nalang signature campaign kontra sa pagtaas po ng pamasahe ng MRT maging sa LRT sa Agosto na sabay pa sa pagtaas din ng singil sa tubig. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General, isinusumitin nila sa Department of Transportation at sa MWSS ang makakalap na pirma ng publiko kontra sa planong rate hike. Una nang inanunsyo ng DOTC ang 10 pisong taas pamasahe sa MRT at LRT kung saan una ipatutupad po ang 5 pisong fare hike sa Agosto at ang nalalabi ay sa susunod na taon. Kinukundi na rin ng grupo ang 5.83 pesos per cubic meter na plano itaas sa singil sa tubig ng Manila Water at mahigit naman sa 8 pesos per cubic meter na hirit ng Maynilad. Nakakataas ng dugo. Talaga. Tsaka kilay. Di bale kung tumataas lagi ang sweldo. Oh, may pakonsuelo nga eh. Makakalibre ng sakay sa LRT at MRT ang mga Pinoy seafarers o mga mga seaman sa darating na Martes, Hunyo 25. Ito'y bilang selebrasyon ng Filipino Seafarers Day. Ang libreng sakay na yan sa LRT 1, 2 at MRT 3 ay magsisimula ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at itutuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang dalhin ang inyong passport. Wala. Para masiguro, seaman ka nga talaga. Sige, dali magpanggap. Ayon sa DOST, DOTC, kailangan lang ipakita naman, sabay pa, totoo nga naman, may requirement nga, ipakita ng mga Pinoy seafarers ang kanilang Marina-issued Seaman's Book o PRCID para makalibre ng sakay. Matatandaan noong 2011, inilabas ni Pangulong Noynoy Aquino III ang Proclamation 183 na nagdedeklara ng June 25 bilang araw ng mga Filipino seafarers. Layon nito na mabigang pagkilala at pasasalamat ang mga kabayanihan ng mga Pinoy seafarers na malaki ang naitutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Naglalagablab na mga balita. Lalaki, arestado dahil sa iba't ibang uri ng baril. Ay balita live, si Rhea Mamogay, Rhea, iradyo mo. Isang lalaki ang inaresto ng mga otoridad sa Baybay, Mendoza, Barangay Kingking, Pantog, sa Compostela Valley. Makaraang makuha ito kasi ng baril. Kinilala ang suspect na si Alfredo Ruflento, 23 anyos, at residente ng Dumalagpo, Matina, Davao City. Nakuha sa pag-iingat ni Ruflento ang isang homemade 38 caliber pistol na may 5 bala at isang kalibre 22 na baril at may isang bala. Ayon kay Compostela Valley PNP Provincial Director, Senior Super Camilo Cascola, si Ruflento ay sangkot din sa serye ng pagnanakaw sa Palomo, Davao City kung saan target nito ang mga motorsiklo. Maliban sa mga baril, nakuha din ng mga otoridad mula sa pag-iingat ng suspect ang isang sound system, 3 speakers, 2 mufflers, isang engine cover, 2 side covers ng motor, 3 side mirror tail light, 3 motor fenders, isang kadena, karburador, motorcycle body protect, jacket at iba't ibang mga tools. Sa kanya ay nasa pangangalaga na ng pagtukal PNP si Ruflento habang inirahanda na ang patong-patong na kaso isasampa laban dito. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay. Patak, RNN. Meron pong 11 anyos na binatilyo ang napatay sa bugbog. May report si Jamie Lee Castro ng Armen Southern Tagalog. Jamie Lee, iradyo mo. Patay na ng matagpuan isang 11 anyos na binatilyo sa bakanteng lote sakop ng Barangay 9 sa Batangas City. May sugat sa ulo, baba at pasa ang buong katawan ng biktima na nakilalang si Benedict Crosico alias Taba, residente ng Barangay 11 sa nasabing lungsod. Base sa report, kilala umanong nagrarugby ang biktima. Makikitang nakatambay sa plaza, naninira umano na ilang ATM machines at nagnanakaw sa mga residente. Nakahandusay at wala ng buhay ng matagpuan ng biktima
na hinihinalang napatay sa bugbog. Patuloy na may investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, J. Malati Castro, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Pataro NBA Update. Baka hindi lang nyo napanood. Oh. At hindi nyo pa alam, Tapos na. Tinanghal po na NBA champion. Kaniyang Yes! repeat champion, ang Miami Heat. Tapos may depensa ang Corona sa Game 7 kanina ng 2013 League's Final kontra San Antonio Spurs. Ang score ay 95-88. Parang tumaya kayo sa wedding o sa ending, ha? Sa simula ho ng game, una nakuha ng Spurs ang kalamangan sa back-to-back hits ni na Tony Parker at Tim Duncan, pero kagad bumayang hit sa dalawang 3-point shots ni Shane Battier. Ibang Shane. Iba pala yun. Nagtala ho ng 43.2% shooting rate ang Heat sa paunan ni LeBron James. Nagamuha ng 15 points sa first half at Dwayne Wade na mayroong 14 markers. Ganda ng makeup ni LeBron James sa Yahoo, ano? Isang layup naman mula kay Manu Ginobili. Ang nagbigay ng 2-point lead sa Spurs, pero bago maubos sa oras sa game at shot clock, tumira ng 3 points si Mario Chalmers para tapusin ang third quarter sa 72-71 lead. Sa fourth quarter, ang epekto na sa performance ng Spurs ang pressure kung saan ilan hong turnovers ang nagawa ni na Danny Green at Ginobili para makonvert ito ng Heat sa 6-point lead sa natitirang 5 minutes ng laban. Sa natitirang 16 seconds, naipasok ni James ang dalawang free throw. Iyo si James siya pa para sa 95-88 victory ng Miami. Tinanghal na MVP, sino pa nga ba? Si LeBron James sa ikalawang sunod na taon kung saan ito rin ay ikalawang kampyonato ng koponan. Sa ilalim po nating kababayan, nakikababayan na tayo siyempre. PhilAm Coach Eric Spoelstra. NBA Update. Showbiz na. DZXL Showbiz Balita. Andyan ba si dito. Loli? Nainip, ang haba daw ng sports balita mo. Kita mo. Isa lang naman pupuntahan. Nanalo ang Oo nga. Miami. Alam mo na. Yun. Yung sumulat si Raylin. Alam mo na kung ano kami. Nakikita ko na ang katapusan bukas. Loli! Hello everybody and everywhere! It's me, Loli, and I have a Loli. My Loli for today is about Jolly. Jolina Magdangal. Sarap ng buhay niya dahil bed rest daw muna siya for 2 weeks. Oo, hindi masabi kung ano talaga ang reason kung bakit kinakailangan magpahinga muna si Jolens na pinagpapahinga ng kanyang doctor. Basta raw for health reason. At wala rin naman daw sakit si Julina. Okay? Napaisip lang tuloy ang mga fans na baka buntis yun. Dahil kadalasang pinag-rest ng 2 weeks. Baka sakaling kailangan ng rest para makabuo ng the rest. Diba? Yun. So, yun lang. And speaking of pregnancy, super loyal daw itong si Diva Montelaba tungkol sa kanyang close friend na si Sara Labati na sinasabing nanganak na. At kahit nanganak na, zipper pa rin daw si Diva sa sitwasyon ng kanyang friend. Walang sinasabi, walang inaamin. Pero kahit daw may ganong chismis sa kaibigan, hindi daw niya magagawang tanungin ito dahil maka-offend daw kay Sara. Baka maka-offend. Hindi ka tunay na kaibigan, friend. Diba? Dapat you should be open if you're a friend. That's my open and closing showbiz news ngayon. I'll see you all Monday. It's me, Lolly, Papa, Rapa, Pop, Lolly. Pop, thank you, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang Panghimaga. Kita mo si Rod? Labi no, parang natutulog lang.
Bakit? Makeup? Oh, hindi. Naka-blazer. Blazer ba yun? Amerikana. Oo nga. Blazer. Blazer. Sir. Gwapo nga eh. Ha? Gwapo. Pogi. Tamo? Ha? Ano na? Pag nanasa ka talaga. Si Rod yung sinasabi ko. Si Kuya Rod. Oh? Bakit? Oo nga. Naka-blazer eh. Oh. Hindi ko alam anong kwan yun. Blazer. Saang Holmes kinuha yung blazer na yun. Holmes? Oo. Holmes. Okay, magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa balitang panghimagas. Nako, naging ala Fast and the Furious itong scenario na ito. Isang pickup truck ang bumangga sa isang bahay matapos i-drive ng 2 taong gulang na bata sa Amerika. Ayon sa mga magulang ng bata, ipinarada nila ang kanilang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay matapos mag-grocery para ibaba sa sasakyan ang kanilang mga pinamili. Pero laking gulat nila nang makita nilang tumawid sa kalsada ang kanilang sasakyan at pinangga ang bahay na katapat nila. Maswerte namang hindi nasaktan ang batang lalaki na nag-drive habang wasak na wasak ang harapan ng sasakyan. At pati na rin ang binanggang bahay. 2 taon. 2 taong gulang na bata. Kulit yun. Pindot-pindot mo ano-ano. Oo, grabe. Paulit-ulit. At- Matanda nga eh. Kung ano-ano pinipindot eh. Bata pa. Nakapindot eh. At yan po ang balitang panghimagas kung DZXL Sin, Won Chong Sin, Washer Phoebe, Tatak Happy RMN. weekend, PB. Thank you. Dire-diretsong mga Gloria ang sasabihin ko. Mga naglalagablab na balitang Tatak RMN, nyo po napahinga sa DZXL 558. Yes, ngayong tanghali ho yan ng Biyernes. So already June 20, the 1st, 2013. With you, in public service from the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. At from the city of Zamboa, Liceres Primo Hermano, Weng de la Peña. Kami po ay Tatak RMN. Oy, Sunbayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!